Ang manugang kong trilyonaryo. Kabanata 316. Ang puso ni Andrew Cheng ay puno ng galit, at ang kanyang buong mukha ay naging malungkot. Kagagaling lang ni Marte Pinin sa kanyang peklat at nakalimutan ang sakit, ngunit nang ahas siyang tretuhin ang mga bata ng ganito. Natarante rin si Aling Marte noong mga oras na iyon, lalo na nang makita niyang nagmamadaling pumasok si Andrew Cheng mula sa pinto, malamig ang mukha ng huli, na nagpaalala sa kanya ng eksenang binugbog siya sa sala noong gabing iyon. Nagkataon lang yan, Andrew, makinig ka sa paliwanag ko. Nahihiyang tumawa si Aling Marta. Pero, mabilis na umakyat si Andrew Cheng, iwinagayway ang kanyang kamay, at galit na sinampal si Marte Pinin. Nakalock. Ang sampal na ito ay masasabing direktang sumabog sa sala. Sa sobrang takot ng mga nakatatandang kapatid na babae ay tumalon lahat, at si Aling Marta na mula sa sofa ay nagtago sa takot. Natigilan silang lahat, hindi ba't isang bastos si Andrew Cheng at naglakas loob na bugbugin ang kanyang biyenan. Anong ginagawa mo? Ang lakas ng loob mong talunin ang kapatid naming si Marta, napakasungit mo. Isa sa mga babaeng nasa katanghaliang gulang na nambobola para pasayahin si Aling Marta ay tumayo at itinuro si Andrew Cheng at pinagsabihan. Gayunpaman, malamig na sumulyap sa kanya si Andrew Cheng, at malamig na sinabi, umalis ka na, wala akong pakialam kung paano mo siya papurihan para pasayahin siya, ngunit sinasabi ko sa iyo, bahay ko ito, kwalipikado ka bang umupo dito? Mayabang. Kabaliwan. Ganito ang pakiramdam ng mga nakatatandang kapatid na ito kay Andrew Cheng. Wow! Ito ay kamangha-manghang, ang isang kumakain ng malambot na kanin ay nangangahas na maging napakayabang. Ito ang bahay ng kapatid naming si Marta. Anong klaseng bagay ka, Andrew Cheng, para maglakas loob na palayasin kami? Ibig sabihin, ang isang lalaking walang prospect, na kumakain at ginagamit ang kanyang asawa sa buong araw, ay nangangahas na saktan ang kanyang biyenan. Kailangan naming pumunta sa Women's Federation para isumbong ka. Ate Marta, may sinasabi ka, ang ganyang manugang, lilinisin namin siya, masyado siyang mayabang. Biglang natuwa ang isang grupo ng matatandang babae, na itinuro ang ilong ni Andrew Cheng na may lahat ng uri ng pang-aabuso. Sumugod na si Marian Yang sa oras na ito, hawak ang mga munting bata at tumabi, inaaliw ang maliit na cutie. Kasabay nito, galit siyang tumingin kay Marte Pinin at pinagalitan, Nay, sobra ka na, pangalawang beses ko na itong nakita. Namumula rin ang mukha ni Marte Pinin, lalo na ang sampal sa mukha ni Andrew Cheng kanina, na nagpawala ng mukha sa kanyang nakatatandang kapatid na babae. Ayon sa kanyang emosyon, isang henyo ang hindi mahuhulog. Kung hindi, agad na pinunit ni Marte Pinin ang kanyang mukha, kinamot si Andrew Cheng nang umakyat siya, at pinagalitan, Andrew Cheng, baliw ka, naglakas loob kang saktan ako. Ako ang iyong biyenan. Ikaw bastard, how dare you hit me? Umalis ka dito, lumayas ka. Agad na napagalitan at pinagalitan ni Aling Marta. Nang makita ng kanyang mga nakatatandang kapatid na babae ang eksenang ito, sumugod sila at nagsimulang tulungan si Marte Pinin na hikayatin at suruan si Andrew Cheng sa iba't ibang paraan. Si Andrew Cheng ay puno ng galit sa kanyang puso. Sa harap ng babaeng nasa katanghaliang gulang na ito, wala talaga siyang lakas ng loob na umatake. Kung siya ang nasugatan, siya ang malas. Tumila po ng babaeng nasa katanghaliang gulang, na makulit at hulagan. Kaya naman, pabibo lamang niyang ipagtanggol at patuloy na umatras. Talunin, patayin mo siya, itong bastard, how dare you hit your mother-in-law. Oo, bugbugin natin siya. Ngayong araw ay ilalabas natin ang ating galit, turuan natin siya ng leksyon para kay Sister Marta. 5 o 6 na nasa katanghaliang gulang na kababaihan ang nag-roll up ng kanilang manggas at nagsimulang mag-aagawan. Ayon kay Andrew Cheng, kinakamot ang kanilang buhok, pinapaypayan ang kanilang mga braso, at sinipa ang kanilang mga hita. Nang makita ni Marian Yang ang eksenang ito, napuno ng galit ang kanyang puso. Sa oras na ito, bumalik si Nurse Leslie, dinala niya ang munting bata kay Nurse Leslie, at pagkatapos ay lumakad patungo sa isang grupo ng mga nasa katanghaliang gulang na kababaihan na walang tigil na nag-uusap at nag-aaway. Tumigil kayong lahat! Malakas na sigaw ni Marian Yang. Biglang huminto ang isang grupo ng mga nasa katanghaliang gulang na kababaihan at nalilitong tumingin kay Marian Yang. Marian, binugbog ng asawa mo ang nanay mo, tutulungan mo ba siya? May nagtanong pabalik. Gayunpaman,
Direktang kinaladkad ni Marian si Andrew Cheng sa likod niya, at hinarap ang grupo ng mga babaeng nasa katanghaliang gulang. Maraming kahulugan ang paglaban sa Confucianism. Ngunit, nakalok. Sinampal talaga ni Marian Young ang mukha ng babaeng nagtanong pabalik kanina, pagkatapos ay itinuro ang kanyang ilong at pinagalitan, ang lakas ng loob mong saktan ang asawa ko, bubugbugin kita hanggang mamatay. Natulala. Nakaka-intimidate talaga. Ang sampal ni Marian Young ay direktang natakot sa mga nasa katanghaliang gulang na kababaihan na takpan ang kanilang mga bibig at paliitin ang kanilang mga ulo. Hindi ba sinabi ni Sister Martha na hindi gusto ni Marian Young si Andrew Cheng at nakikipagtalo pa siya para sa diborsyo? Ano ang ibig sabihin nito ngayon? At ikaw, binugbog mo lang ang asawa ko. Biglang lumingon si Marian sa ibang babae, at malamig na nagtanong. Agad na ibinaba ng nasa katanghaliang gulang na babae ang kanyang ulo at namula, at ulong, hindi. Umalis na kayo dito. Direktang saway ni Marian Young. Biglang abala ang mga babaeng nasa katanghaliang gulang na kinuha ang kanilang mga bag at lumabas sa sala na parang mabangis na hayop. Sister Martha, laro ulit tayo next time. Bago umalis ang mga taong ito, hindi nila nakalimutang magsabi ng magalang na salita kay Aling Martha. Hindi nagtagal, naiwan sa sala ang pulang-pula na si Martha Pingin, Andrew Cheng at ang kanyang asawa, at si Nurse Leslie na umakyat sa itaas na may dalang bata. Hinawakan ni Marian Young ang kanyang noo at tumingin kay Aling Martha. Talagang bigo siya sa kanyang ina. Nay, sawa na talaga ako sayo, retired university teacher ka, bakit ang gulo mo ngayon? Walang magawang tanong ni Marian Young. Galit na galit si Aling Martha, at simpleng sinabi, bakit, ngayong matigas na ang mga pakpak mo, nang ahas ka nang makipag-usap sa iyong ina ng ganoon. Galit na galit si Aling Martha dahil ang kanyang anak na babae ay sobrang protektado kay Andrew Cheng. Ayaw niya lang kay Andrew Cheng, kahit may pera pa ito, hindi ito mabanggit ni Martha Pingin. Para siyang kalaban sa nakaraang buhay. Ma, pwede bang itigil mo na ang pagiging unreasonable? Alam mo na ang bilya na ito ay binili ni Andrew Cheng, at ganito pa rin ang pakikitungo mo dito, ano ang gusto mong gawin ko? Gustong umiyak ni Marian Young. Matapos sabihin ito, nawala ang tiwala ni Martha Pingin. Oo, ang bilya ay binili ni Andrew Cheng. Sinabi ni Marian Young, Ma, dapat kang humingi ng tawad kay Andrew Cheng. Bakit ako hihingi ng tawad sa kanya? Paano nga ba hihingi ng tawad ang isang biyenan sa kanyang manugang? Sigaw ni Aling Martha. Napatingin si Marian Young kay Andrew Cheng. Noong nakaraan, ito ay dahil si Martha Pingin ang kanyang ina, at ginawa niyang tiisin siya ni Andrew Cheng kahit saan, ngunit ngayon ay iba na. Alam ni Marian Young na hindi simple ang pagkakakilanlan ni Andrew Cheng, nakakaawa. Okay lang kung hindi ka humingi ng tawad. Lalabas ako at hahanap ng bagong bahay para sa inyo ni Dad bukas. Maaari kayong lumipat o manatili, malamig na sabi ni Marian Young. Ang mga salita ni Marian Young ay ganap na nagpahinto kay Martha Pingin. Litong-lito siyang tumingin sa anak, isa lang itong lobo na may puting mata. Hindi niya akalain na isang araw, ang kanyang anak na babae ay tatayo sa kabaligtaran ng kanyang sarili. Marian, gusto mo ba talagang humingi ako ng tawad sa kanya? Tanong ni Aling Martha sa nagngangalit na mga ngipin. Umiling si Marian, masyadong lumayo ang kanyang ina sa pagkakataong ito, at nasaktang muli ang bata, iyon ay ang kanyang anak na babae, hindi niya hahayaang ay bully siya ng iba, maging ang kanyang lola. Nanay, ikaw ang may kasalanan, sabi ni Marian Young. Kinasusuklaman ni Martha Pingin ang kanyang puso, ngunit nag-aatubili na umalis sa bilya, kaya't napanganga na lamang siya at sinabing, sorry. Napaka-random. Ngunit ayaw ng pakialaman ni Andrew Cheng. Ang pangunahing bagay ay napakaganda niya ngayon, at talagang tinutulungan siya ng kanyang asawa tulad nito. Sa ikalawang palapag, sinulyapan ko ang munting bata at inaliw ng ilang salita. Dinala ni Andrew Cheng si Marian Young pabalik sa master bedroom at tinanong, hindi ka ba natatakot na galitin ka ng iyong ina kapag ginawa mo ito? Ngumiti si Marian Young at itinaas ang kanyang kamay para tanggalin ang kanyang palda. Ang magandang baywang at figure ay nagpainit sa mga mata ni Andrew Cheng. Ikaw ang aking asawa at isang taong maaasahan ko sa hinaharap. Tsaka sobrang dami ng ginawa ng nanay ko. Kung gusto mong lumipat sila, ayos lang sa akin. Si Marian Young, na nakasuot ng lace nightgown, ay lumapit sa oras na ito, sumandal sa balikat ni Andrew Cheng, at niyakap ang kanyang baywang.
Hindi nagsalita si Andrew Cheng, tinatamasa ang kahinahunan ng sandaling iyon. Hindi, hayaan siyang manatili dito. Sabi ni Andrew Cheng, at saka nagkatinginan ang dalawa, at napakainit ng kanilang mga mata. Naghalikan. Ngunit walang susunod na hakbang. Dahil may sanggol pa sa sinapupunan. Galit na galit si Marte Pingin, nakaupo mag-isa sa sala, nag-iisip tungkol dito, pagkatapos ay tumayo at pumunta sa kwarto, binuksan ang drawer, kumuha ng maliit na kahon, kumuha ng maliit na bag mula dito, at bumalik sa kusina. Sa sobrang determinasyon, gumawa si Marte Pingin ng 2 tasa ng isang bagay at dinala ito sa kanya. Andrew Cheng, huwag mo akong sisihin dahil hindi tama kung hindi ka mabait. Si Aling Marte ay labis na nalungkot sa kanyang puso na gumawa siya ng isang kumpletong desisyon. Kung tutuusin, hindi ito lason, hindi ito makakapatay ng tao. At saka, ano ang kinalaman nito sa pag-inom nito ni Andrew Cheng? Sa pag-iisip ng ganito, nagsuot ng tsinelas si Marte Pingin at hakbang-hakbang na tinungo ang pinto ng master bedroom, mahinang kumatok sa pinto, ibinaba ang kanyang postere, at mahinang nagsabi, Andrew, pwede ba akong pumasok? Pumasok. Itinulak ni Marte Pingin ang pinto, pumasok, at sinabing may ngiti sa kanyang mukha, Andrew, Marian, kasalanan ito ni inay ngayon lang. Espesyal kung ginawa itong sopas para sa inyo, maaari nyo itong inumin ng matagal habang mainit. Sa sinabi nito, naglagay si Aling Marte ng 2 tasa ng health soup sa coffee table, tinulak ang 1 tasa sa harap ni Marian Young, at itinulak ang naglalaman ng gamot na droga sa harap ni Andrew Cheng. Masustansya at masustansya, mabuti para sa inyong dalawa, nakangiting sabi ni Aling Marta. Okay ma, iwan mo na lang dito. Sabi ni Marian Young. Tumugon si Aling Marta at dahan-daang lumabas ng master bedroom. Dito, parehong namumula sina Marian at Andrew Cheng, habang si Andrew Cheng ay nakaupo sa sofa na kunwaring nagbabasa ng magazine, ngayon lang ay muntik na siyang sirain ng kanyang biyenan sa nakikipag-date sa kanyang asawa. Maliligo na ako, ang init talaga. Nahihiyang sabi ni Marian Young, tumayo at pumasok sa banyo na may 2 payat na paa. Sumandal din si Andrew Cheng sa likod ng sofa, kinusot ang mga mata at nagpahinga. Sa oras din na ito, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Mr. Arnel Can. Hoy, matandang Arnel, nahanap mo na ba? Lumabas si Andrew Cheng sa master bedroom habang hawak ang kanyang telepono. Pagkaraan ng 10 minuto, nakabalot si Marian Young ng bathrobe, pinunasan ang kanyang buhok at lumabas ng banyo, maganda at gumagalaw, bahagyang nakaumbok ang kanyang tiyan. Naka-cross-leg siya sa sofa, sinulyapan ng masustansyang sopa sa coffee table, kinuha ang tasa na orihinal na pagmamay-ari ni Andrew Cheng, itinaas ang kanyang makinis at malambot na leeg, at inihanda itong inumin. Kabanata 317. Nang malapit nang uminom si Marian Young, itinulak ang pinto ng kwarto, at tumakbo si Milzen na umiiyak at nag-ingay, tinakpan ang kanyang bibig, na mukhang malungkot. Inay! Si Milzen ay sumisigaw na may malagatas na boses, at direktang itinapon ang sarili sa mga bisig ni Marian Young. Kinailangan ni Marian Young na ibaba ang tasa at aluyan ang umupo sa kanyang malalambot na hita ang munting prinsesa sa kanyang mga kamay, tinutokso siya ng nakangiti at nagtanong, ano ang gusto ng munting prinsesa, bakit hindi ka nasisiyahan? Umupo si Milzen sa kandungan ni Marian, naramdaman ang bango ng katawan ng kanyang ina, at sinabing, gusto kong lumabas para maglaro. Naisip ito ni Marian Young at sinabing, okay, sandali, sasamahan ka ng nanay sa paglalaro. Isa. Malakas na tumango si Milzen, at hinalikan niya ang mukha ni Marian Young, pagkatapos ay tumakbo pababa, niyakap ang kanyang nanay at kinaladkad siya papasok sa kanyang maliit na kwarto, ipinakita ang kanyang sirena na manika. Walang choice si Marian kundi magpahinga, kaya nakipaglaro na lang siya kay Milzen. Nagkataon na naglilinis si Nurse Leslie, pumasok sa master bedroom, nakakita ng 2 tasa ng masustansyang sopa sa mesa, at dinala ang mga ito sa ibaba at ibinuhos ang mga ito. Sa pagbabalik tanaw kay Andrew Cheng, nakatanggap siya ng tawag mula kay Mr. Arnel Can. Sa telepono, magalang na sinabi ni Old Can, Sir, nakita ko si Mr. Arthur Ling, ngunit wala siya sa Chinatown sa ngayon. Si Andrew Cheng ay nasa Sky Garden at medyo nakasimangot na nagtanong, hindi sa Chinatown, saan ito? Nandito siya sa Evian. Dapat hindi ko muna siya pinapunte sa ibang bansa. Ito ay isang taong walang mga patakaran at hindi kailanman iginagalang ang anumang mga patakaran at mga hangganan.
Xiangjiang. Sumagot si Mr. Ernel Can at sinabing nasa isang restaurant siya sa isang lugar sa Chinatown sa ngayon, kasama ang 6 o 7 bodyguard sa tabi niya, at isang hot na babae ang nakaupo sa tapat niya. Mula sa kanyang bibig ay nakuha niya ang balita ni Arherling. Bahagyang sumimangot si Andrew Cheng, bakit pumunta ang taong ito sa Xiangjiang? Nakipagkasundo ako kay Arthur Ling sa simula, at kapag may nangyari, magpapadala si Andrew Cheng ng isang tao sa Chinatown para hanapin siya, at dapat walang direktang relasyon sa pagitan nila. Ito rin ang inipon ni Andrew Cheng para sa hindi kinakailangang gulo. Naiintindihan ko. Sinabi ni Andrew Cheng, pagkatapos ay nagsabi, siya nga pala, Mr. Can, may magagawa ka ba ulit para sa akin? Master, kung sasabihin mo iyan, sinisira mo ako. Magalang na sagot ni Mr. Ernel Can. Bumalik sa isla, kunin ang sulat kamay na sulat ng aking ama para sa akin, at alisin ang pagbabawal. Mayroon akong pagbabawal na iyon ngayon, at wala akong magagawa. Ang ekspresyon ni Andrew Cheng ay hindi. Guro, natatakot ako na hindi ito madali. Ang mga gwardya ng kastilyo sa isla ay pinalitan na ng mga tao ni Helen Jing. Ang aming mga tao ay wala pang 1/10, at ang mga personal na NAR sa tabi ng master ay mga tao din ng pamilya Jing. Sabi ni Ernel Can. Alam ko, subukan mong tawagan ang aking ama. Kung hindi talaga gumana, babalik ako sa sarili kong paraan sa isla. Lumubog ang mga mata ni Andrew Cheng, at nakapagdesisyon na siya sa kanyang puso. Nang marinig ito, nanginginig si Old Can at nagsabi, Guro, babalik ka na ba sa isla? Hindi tumanggi si Andrew Cheng, at sinabi, kung may huling paraan, isasama ko sina Marian at Milzen. Dapat kang gumawa ng ilang mga paghahanda ng maaga. Oo, young master, babalik ako ngayon sa China. Tuwang-tuwa si Ernel Can, babalik na si young master sa isla, kaya makukumpirma na ang pagkakakilanlan ng tagapagmana ng pamilyang Cheng. Gayunpaman, tila nag-aalala rin siya at nagtanong, pero young master, kapag bumalik ka ng ganito, hindi ka ba pipigilan ni Madam Jing? May kasunduan sa pagitan mo at niya. Tahimik na sinabi ni Andrew Cheng, nakausap ko na siya ngayon, hindi na nararapat sa akin ang kanyang kasunduan, at nagsimula na ang digmaan sa pagitan namin. Susunod, hindi na siya dapat mag-alinlangan, at hindi na siya magtatangka na puntiryahin ako. Sa makatuwid, kailangan kong alisin ang pagbabawal sa pamilya sa lalong madaling panahon, at kailangan kong magkaroon ng sarili kong lakas para protektahan sina Marian at Milzen. Oo, ang nangyari sa umaga ay nagtapos sa labanan sa pagitan ni Andrew Cheng at Helen Jing, at nagsimulang lumipat sa isang bagong antas. Kung wala ang mga hadlang ng kasunduan, ang mga pamamaraan ni Helen Jing ay lalakas at lalakas. Kinailangan ni Andrew Cheng na gumawa ng ilang mga paghahanda ng maaga upang harapin ang ilang mga hindi inaasahang sitwasyon. Hindi lang ang pamilya Jing, pati na rin ang mga tiyuhin at tiyuhin na naghiwalay sa pamilya. Sino ang hindi naghihintay para sa kanyang sariling pagbabalik, at pagkatapos ay umasa sa emperador upang maging prinsipe? Dito, pagkatapos ibaba ang telepono, tumalikod si Andrew Cheng at bumalik sa villa. Nagkataon, nakatanggap siya ng text message mula kay Marjorie Lau. Andrew Cheng, libre ka bang maghapunan ngayong gabi? Talagang nagkusa si Marjorie Lau na tanungin ang sarili. Bahagyang kumunat ang noo ni Andrew Cheng, saglit na nag-iisip. Mabuti ito. Pagkatapos sumagot, nagsalita ng ilang salita sina Andrew Cheng at Marian Yang at saka lumabas. Nagkataon na si Marian Yang ay naglabas ng mga butil ng bigas upang paglaruan, at silang tatlo ay nagsama. Si Aling Marte ay nasa sala, pinapanood si Andrew Cheng na bumaba, at nagtanong, Andrew Cheng, uminom ka ba ng masustansyang sopas na iyon? Malusog na sabaw. Umiling si Andrew Cheng at sinabing, hindi, may gagawin ako, kaya aalis muna ako. Natahimik sandali si Aling Marte, pinapanood si Andrew Cheng na umalis, nalilito siya, tama ba? Sa pag-iisip, umakyat siya sa itaas at nakitang nalinas na ito. Nurse Leslie. Si Aling Marte ay galit na galit at umungal. May appointment ako kay Marjorie Lau sa isang western restaurant. Si Marjorie Lau, na matagal nang dumating dito, ay nakasuot ng napakasimple, ngunit hindi siya mababa sa sinumang babae, dahil siya ay may magandang imahe at magandang ugali, ang mga mata ng karamihan sa mga lalaki sa restaurant. Nang makita si Andrew Cheng na papasok mula sa pinto, masayang kumaway si Marjorie na may ngiti sa kanyang mukha.
Ikinaway din ni Andrew Cheng ang kanyang kamay, nilampasan ang karamihan, naglakad papunta kay Marjorie, humila ng upuan at umupo. Kinagat ni Marjorie ang kanyang mga labi at ngumiti, iniabot sa kanya ang menu, at sinabing, ang lugar na ito ay bagong bukas, at maraming masasarap na pagkain. Tingnan natin kung ano ang gusto mong kainin. Si Andrew Cheng ay hindi magalang, kinuha ang menu at iniskan ito ng mahabang panahon, nag-order ng ilang mga pinggan ng random, at sinabing, ayan, hindi ko alam kung ano ang kakainin. Pagkatapos noon, nagtanong si Andrew Cheng, Sister Marjorie, bakit mo naisip ang hanapin ako? May mali ba? Pamilya Lau ng Xiangjiang, ang pamilya ng ina ni Andrew Cheng. Si Andrew Cheng ay lihim na naghanap ng balita, ngunit ang lugar ng Xiangjiang ay iba sa anumang lungsod sa mainland. Napakakomplikado. Maraming kapangyarihan, at maraming dayuhang kapangyarihan. Bukod dito, sa paglipas ng mga taon, ang pamilya Lau ay sadyang umiwas sa mainland, at pinutol pa ang lahat ng kanilang sariling mga merkado sa mainland, at determinadong umatras mula sa mainland market. Sa puntong ito, hindi naintindihan ni Andrew Cheng. Ang nangyari noon ay magiging isang malakas na tao mula sa pangalawang malaking pamilya pagkatapos mabali ng pamilya Cheng ang kanyang palso upang protektahan ang kanyang sarili. Ito na ang huling pagkakataon. Gusto kong makausap ang asawa mo. Hindi mapagpanggap si Marjorie Lau, at direktang ipinaliwanag ang kanyang intensyon. Ngayon ay naging usyoso si Andrew Cheng at sinabing, sa iyo ba ito, o sa pamilya mong Lau? Sinabi ni Marjorie Lau, ang ibig sabihin ng pamilya Lau, alam nila na ang bikang ay may bagong uri ng anti-cancer na gamot, na napaka-promising at may malaking market value sa domestic at overseas market. Kung ang gamot na ito ay inilunsad sa buong bansa at pagkatapos ay ipinakilala sa ibang bansa, ang halaga nito ay hindi 10 bilyon, ngunit daan-daang trilyon. Sa napakalaking benepisyo, hindi maiiwasan na walang sinuman ang nasa loob, may mabuti at masama, at pagdating ng panahon, hindi lang haharapin ni Bikang ang kompetisyon ng mga pharmaceutical company dito sa Xiangjiang City, kundi pati na rin ang nakakabaliw na intervention ng mas maraming puwersa mula sa buong bansa at maging sa buong mundo. Tuldok. Maraming sinabi si Marjorie Lau sa isang hininga, at sinabi rin kay Andrew Cheng ang tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ni Bikang. Sa katunayan, napansin ni Andrew Cheng ang problemang ito sa simula, kaya naman inilipat niya si Barhait mula sa ibang bansa. Ang hawak ngayon ni Bikang ay ang gintong susi para magbukas ng bagong mundo. Sa hinaharap ay dadami lamang ang mga taong gustong lumikha ng mga ideya sa pagbibisikleta. Ang pamilyang Hao sa Jinling, ang pamilyang Hu sa Kyoto, ang pamilyang Jing, at ngayon ang pamilyang Lau sa Xiangjiang. Ano ang ibig mong sabihin, matutulungan tayo ng pamilya Lau? Hindi naman nagmamadali si Andrew Cheng at muling nagtanong pagkatapos uminom ng tsaa. Tumawa si Marjorie Lau at sinabing, oo, kahit na ang aming pamilyang Lau ay umalis na sa mainland area, ang pundasyon ng maraming taon ay nandoon pa rin. Hanggat tayo ay nagtutulungan, tayo ay makikinabang sa isa't isa at makapagbukas ng isang bagong mundo. Pagdating ng panahon, uupo ka kasama ng iyong asawa at bibilangin ang pera, daan-daang bilyon, trilyong pondong dumadaloy. Ang sinabi ni Marjorie Lau ay lubhang kawili-wili, ngunit ito ay napakatotoo. Ito ang future value ng Bikang new drug. Sa puntong ito, matagal nang hinahanap ni Andrew Cheng si Barhait at ang iba pa para matuto. Napakaganda ng iyong mungkahi, ngunit nais kong pag-isipan pa ito. Kung tutuusin, hindi ko makontrol ang bagay na ito. Kailangan kong kausapin ang aking asawa tungkol dito pagbalik ko. Alam mo, ako ay isang banayad na kumakain ng malambot na kanin. Nakangiting sabi ni Andrew Cheng, ito ay isang magalang na pagtanggi. Dahil hindi siya pamilyar sa pamilya Lau ngayon, at hindi alam kung ano ang ibig sabihin nito. Sumulyap si Marjorie Lau kay Andrew Cheng at napaka-curious tungkol sa kanya, at sinabing, ikaw ay talagang isang espesyal na tao. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko ang isang maalamat na nilalang na magsalita ng napakaayos. Tumawa si Andrew Cheng. Sinuri ni Marjorie Lau si Andrew Cheng na mabuti, ngunit napagtanto niya wala siyang silbi. Kung mayroon siyang ilang mga katangian, siya ay duwag, natatakot sa kanyang asawa, at natatakot sa kanyang biyenan. Kilalang kilala ang Xiangjiang na walang silbi. Oo, mas mahirap ang laban. Nang dumalo ako ng hapunan kasama si Maris Lee noong araw na iyon, nakita ko ito sa aking sarili.
Ito ay isang tao na talagang tinalo ang pamilya Chong sa Kyoto, at ilang panahon na ang nakalipas ay tinalo niya ang Young Master ng pamilya Hao sa Jinling at ang pangalawang Young Master ng pamilya Hu sa Kyoto. Sa kasong ito, baliw na ngayon ang buong pamilya Hu sa Kyoto. Kung hindi dahil kay Marjorie Lau napigilan ang bagay na ito sa pamamagitan ng pamilya Lau, tinatayang patay na si Andrew Cheng ngayon. Gusto kong malaman, sino ka Andrew Cheng? Naaalala ko na may pangalawang henerasyon ng mayayamang tao sa Xiangyang hindi pa nagtagal. Hindi ko alam kung ikaw yon. Biglang tanong ni Marjorie Lau, diretsyong nakatingin kay Andrew Cheng. Who? Nakangiting tanong ni Andrew Cheng. Ang Young Master ng Cheng Group sa Kyoto, si Mr. Yao Cheng. Sabi ni Marjorie Lau, nakatingin kay Andrew Cheng, sinusubukang makita ang isang bagay mula sa kanyang mukha. Kabanata 318. Nagkibit balikat si Andrew Cheng at walang sinabi. Nagpatuloy si Marjorie Lau, marahil ay iniisip ng mundo na ang Cheng Group sa Kyoto ay napakayaman at may capital flow na daan-daang bilyon, ngunit sa lugar na iyon sa Kyoto, maraming pamilya na mas makapangyarihan kaysa sa Cheng Group. Ngumiti si Andrew Cheng at sinabi, Sister Marjorie, bakit mo ito sinasabi sa akin? Isa lang naman akong ordinaryong tao, hindi ang Young Master Cheng sa iyong bibig. Kakayanin ng babaeng ito, sa tingin ko. Walang sinabi si Marjorie Lau. Sa oras na iyon. Marjorie Lau, nandito ka rin ba? Biglang lumitaw ang isang marangal at gwapong lalaki sa restaurant sa harap ni na Marjorie Lau at Andrew Cheng, nakatingin kay Miss Lau nang nakangiti. Ang lalaking ito ay nakasuot ng suit, maayos, at siya rin ay gwapo, medyo maganda. Si Andrew Cheng ay umiinom ng kape at biglang nagambala, kaya natural na medyo nalungkot siya. Casual siyang tumingin at nalaman na ang kabilang partido ay nakatingin kay Marjorie Lau puno ng pagnanasa. Kumunot ang noo ni Andrew Cheng, sumulyap kay Marjorie Lau, nakita niyang tumayo siya, at sinabing may magalang na ngiti, Manager Gong, nandito ka rin ba? Natawa ang manager na may apelyidong Gong at sinabing, pumunta ako para maghapunan kasama ang ilang kaibigan. Hindi ko akalain na dito ko makikita si Manager Lau. Ito talaga ang tadhana. Pagkatapos magsalita, lumingon si Manager Gong kay Andrew Cheng at nagtanong, hindi ko alam kung sino ito. Mabilis na nagpakilala si Marjorie Lau, oh, kaibigan ko siya, si Andrew Cheng. Hello, Manager Gong. Si Andrew Cheng ay hindi bastos na tao, ngumiti siya at ikinaway ang kanyang kamay. Biglang naging malungkot ang mga mata ni Manager Gong. Nakita niya sina Marjorie at Andrew Cheng na nag-uusap at nagtatawanan, at tiyak na higit pa sa magkaibigan ang relasyon. Wala pa akong narinig tungkol sa iba pang mga kaibigang lalaki ni Marjorie. Sino ang lalaking ito? Si Manager Gong ay labis na nalungkot, ngunit hindi niya ito maipakita. Napakalinaw ng kanyang layunin ngayong gabi, na makita si Marjorie at ayusin ang taya. Ngayon lang, nakipagpustahan siya sa ilang mga kaibigan na dadalhin niya si Marjorie, isang sikat na kaakit-akit na kagandahan sa industriya ng hotel, sa kama ngayong gabi. Kumuha ng mga larawan at ibahagi ang mga ito sa lahat. Kaya naman, bahagya rin siyang ngumiti, humila ng isang upuan na pamilyar, umupo, lumapit kay Marjorie Lau at sinabing, Marjorie, mayroon akong ilang kaibigan doon, na nagtatrabaho din sa industriya ng hospitality. Balita ko galing ka sa Shangri-La, lobby manager, gusto kita makilala, paano ba naman, interesado ka bang magbigay ng mukha, makilala ang lahat. Matapos magtrabaho ng napakatagal, natural na naiintindihan ni Marjorie Lau ang kahulugan ng kabilang partido, at nahihiyang tumanggi, ang manager na iyon na si Gong, sa tingin ko ay hindi na kailangan. Hindi ko kilala ang mga kaibigan mo, at nakakahiyang umalis. Oh, Marjorie? Okay lang? Andito naman ako, kaya ano ang inaalala mo? Nag-add din ako ng mga customer sa iyo, di ba? Mag-chat ka na lang, ayos lang. Ipinapangako ko sa kanilang lahat, kung tumanggi ka, hindi ito nagbibigay sa akin ng anumang mukha ng pagkakapantay-pantay. Si Manager Gong ay isang matandang lalaki, kaya hinarang si Marjorie ng isang pangungusap. Bahagyang kumunat ang noo ni Marjorie Lau, tinitingnan ang equation at pagkatapos ay kay Andrew Cheng, na parang humihingi ng tulong kay Andrew Cheng. Matagal na siyang hinahabol ng equation na ito, at dahil may pera siya, napaka-challenging niya. Manager Gong, ayaw pumunta ni Marjorie, bakit mo pinipilit ang tao? Sumabad si Andrew Cheng sa oras na ito, kung hindi, sasamahan kita, ano sa palagay mo?
Nang marinig ng lalaking manager sa suit ang mga masasakit na salita ni Andrew Cheng, unti-unting naging malungkot ang kanyang mga mata, at agad na tumahimik ang buong restaurant. Ang mga taong dumating upang kumain ay pawang mga taong may kaalaman, higit pa o hindi gaanong pamilyar. Napansin nila ang paggalaw ng mesa na ito ng maaga, at natural na nagbigay ng higit na pansin dahil sa pag-usisa. Mukhang love triangle ito. Bukod dito, nakatayo rito ang isang malaking dilag tulad ni Marjorie, sinusubukang huwag maakit ang atensyon ng iba. Ito ay tulad ng isang diyosa na bumababa sa mundo, at ang kanyang ugali ay lubhang pambihira. Maraming lalaki ang lihim na ikinukumpara si Marjorie Lau sa mga babaeng partner na lumabas para sa hapunan ngayong gabi, na hindi maganda kung ihahambing. Ang lahat ay nasa isang buhay na estado ng pag-iisip, handang panoorin ang susunod na pagbuo ng plot. Tila sadyang hindi narinig ng equation ang sinabi ni Andrew Cheng, at tiningnan lang siya ng malamig, at pagkatapos ay nagpatuloy sa pagsasabi kay Marjorie Lau na may ngiti, "Marjorie, okay lang, pumunta ka lang at uminom ng dalawa, lahat ay gustong magbayad ng higit pa. Kaibigan." Si Marjorie ay walang magawa, at tumili at nagsabi, "Manager Gong, pasensya na talaga, hindi ako magaling magsalita, at nakakahiyang umalis, bakit hindi mo gawin sa susunod?" "Huwag, Marjorie Lau, nasa kahon sila sa tabi. Dadalhin kita para uminom. Hindi mahalaga." Nagpatuloy si Manager Gong. Hindi mo ba narinig na ayaw ng tao? Nangungulit ka pa dito, anong ginagawa mo?" Tumayo si Andrew Cheng sa oras na ito at hinayla si Marjorie Lau sa kanyang tabi. Pagkatapos ng lahat, ito ay ang pamilya ng Chiang, at siya ay may ilang relasyon dito, kaya hindi maaaring umupo si Andrew Cheng at manood. Ang equation ay orihinal na ayaw makipag-usap kay Andrew Cheng. Sa kanyang paningin, ang mga taong tulad ni Andrew Cheng ay maliit na DLC o dukha na mahilig magpanggap. Bukod dito, paulit-ulit niyang pinutol ang kanyang sarili, at nagalit siya. Sumimangot si Manager Gong na may naiinip na ekspresyon sa kanyang mukha, at nginisyon, "Hindi, sabi ko kuya, sino ka, turn mo na bang sumabad kapag kausap ko si Marjorie? Sorry, girlfriend ko siya. May masamang mata ka ba? Hindi mo ba nakitang tinanggihan ka ng girlfriend ko? Nakikipag-usap ka pa din dito, humihingi ka ba ng bogbog?" Bahagyang itinaas ni Andrew Cheng ang kanyang mukha, tinitingnan ang matigas na ngiti ng equation, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting pagtawa. Ang palusot na ito ay tila ginamit niya noon. Hindi naman pwede. Kumunot ang noo ni Manager Gong, nakita si Marjorie na nakasandal sa takong ni Andrew Cheng, ang kanyang mga kamay ay mahigpit pa ring nakakuyom kay Andrew Cheng, at ang masamang galit sa kanyang dibdib ay hindi tatama sa kanya. Halos malagutan na siya ng hininga, ngunit isa itong Western restaurant, at siya ang general manager ng Wangguo International Hotel. Natural, kailangan niyang huminga at magpakita ng kaakit-akit na anyo. Ngumiti si Manager Gong, hinawakan ang kanyang ilong, ang kanyang mukha ay naging asul at pagkatapos ay pumuti, bumangon at tumingin kay Andrew Cheng at sinabing, "Ikaw ang kanyang kasintahan. Bakit hindi ko narinig ang tungkol dito? Negosyo ba ng girlfriend ko na sabihin sa'yo? Gaano kalaki ang iyong mukha?" Bahagyang ngumiti si Andrew Cheng, at sabay na iniunat ang kanyang kamay upang iyakap ang kanyang braso sa balikat ni Marjorie Lau. Ito ay upang patunayan ang lahat sa pamamagitan ng aksyon. Dahil niyakap ito ni Andrew Cheng, gusto ni Marjorie Lau na lumaban, ngunit hindi niya magawa, kaya tahimik lang niyang ibinaba ang kanyang ulo, at namumula rin ang kanyang mga pisngi. Si Andrew Cheng ay napakawalang magawa, ganap na hindi sinasadya. Tumawa si Manager Gong at sumulyap sa mga taong nanunood ng kasiyahan sa restaurant. Alam niyang hindi na siya makakababa sa entablado, hindi pa banggitin si Andrew Cheng ay sadyang nagsalita ng malakas kanina lang. Tumango siya, tumingin kay Andrew Cheng, at sinabing, "Okay, mayroon kang mga binhi ngunit ito ay isang bagay sa pagitan ko at ni Miss Marjorie, maliban kung personal niya akong tinanggihan. Well, for your insistence, hindi kita pipigilan." Binigay ni Andrew Cheng ang kanyang mga balikat sa balikat ni Marjorie, na may ngiti sa kanyang mukha, napakakalma. Sa halip, ang pagkakapantay-pantay ay tila minamadali. Sa pagsulyap kay Andrew Cheng, natansya na ng equation ang halaga ng kabilang partido, iyon ay, isang casual na practitioner na wala sa mainstream, at bakas ng pang-aalipusta ang sumilay sa kanyang mga mata. Hindi siya naniniwala na mai-inlove si Marjorie Lau sa ganoong lalaki.
Sa unang tingin, isang lalaking walang kapangyarihan o kayamanan, ano ang magagamit niya para akitin si Marjorie Lau? Marjorie, iniimbitahan kita bilang General Manager ng Wangwo International Hotel, hindi ka tatanggi, di ba? Malumanay na sabi ng equation, at nahayag na sa tono niya ang kahulugan ng pagbabanta. Palihim na nanunuya si Manager Gong sa kanyang puso, hindi ako naniniwala kung binabanggit ang pangalang Wangwo International Hotel, sang-ayon ka ba, Marjorie Lau? Naguguluhan din si Miss Marjorie. Pagkatapos ng lahat, ang kabilang partido ay ang pangkalahatang tagapamahala ng Wangwo International at isang kasosyo sa grupo. Kung nasaktan niya ang kabilang partido, ang kumpanya ay mawawala ng hindi bababa sa 10-10 milyon. Kaya naman, napahiya si Marjorie Lau, at tahimik na kumawala sa mga braso ni Andrew Cheng. Nakita ng equation ang eksenang ito, at agad siyang natuwa, alam na gagana ang kanyang panlilinlang. Sumimangot din si Andrew Cheng, mukhang hindi maganda itong Wangwo International Hotel. Andrew Cheng, pasensya na, kung hihintayin mo ako, babalik ako kaagad. Si Marjorie Lau ay mukhang nanghihinayang. Sinulyapan ni Andrew Cheng ang panalong equation at tinanong si Miss Marjorie Lau, aalis ka ba talaga? Hindi sumagot si Marjorie Lau, ngunit ang kanyang pananahimik ay nagpakita na ng kanyang desisyon. Hindi rin nagsalita si Andrew Cheng, pinapanood si Marjorie na tumalikod at umalis. Sa equation, na sumusunod sa likod ni Marjorie Lau, ay biglang lumingon, tinapik ang balikat ni Andrew Cheng ng may kasiyahan, at sinabing, Kuya, huwag mong pilitin ang iyong sarili, may ilang mga tao na hindi mo ma-provoke. Anong uri ng pagkakakilanlan ka sa tingin mo? Ikaw. Maaari mo bang ikumpara sa akin? Kailangan ko lang gumastos ng maraming salita at maaapakan ko ang iyong mga paa. Maging tao ka, dapat may kaalaman ka sa sarili. Ipinapayo ko sa iyo na iwanan mo si Marjorie ng mabilis, hindi ka karapat-dapat sa kanya. Don't worry, maganda ang pakikitungo ko sa kanya ngayong gabi. Si Manager Gong ay may malungkot na ngiti sa gilid ng kanyang bibig, at hubad na ipinahayag ang kanyang kahulugan. Nang sabihin niya ito, talagang kinasusuklaman ng equation ang mga mata ni Marjorie Lau. Paano niya nagustuhan ang isang duwag na lalaki? Ito ang kanyang sinabi, ngunit ang kabilang partido ay mukhang walang pakialam. Parang ako lang ang nanalo sa taya ngayong gabi. Pagkatapos ng lahat, tumalikod si equation para umalis, ngunit pinigilan siya ng biglaang pangungusap ni Andrew Cheng. Sinasabi mo na ang isang tao ay dapat magkaroon ng kamalayan sa sarili. Bakit? Hindi sigurado. Bihira para kay Manager Gong na maging kaaya-aya ngayon, at muli siyang tumalikod, mukhang malayo siya. Dapat ka talagang bugbugin, tapos ibabalik ko sa iyo ang mga salitang ito. Malumanay na sabi ni Andrew Cheng, na may bahagyang malamig na tono. Ang general manager ng grupo ng hotel ay naglakas loob na maging mayabang. Bukod dito, ang Wangwo International Hotel ay tila sariling negosyo ng pamilya. Kabanata 319. Ngumisi si Manager Gong at tumingin kay Andrew Cheng ng pag-alit, sa pagtingin sa iyo, parang hindi ka kumbinsido, ngunit ano? Ngayong gabi, si Marjorie Lau ang magiging babae ko. Nakalock. Isang malakas na sampal ang umalangaw-ngaw sa buong Western Restaurant. Walang inaasahan na sasampalin siya ni Andrew Cheng ng malakas sa mukha. Medyo maayos. Nakipagkamay si Andrew Cheng, nagkibit balikat, at nagsabi, itinuro ba ng iyong ina na sukatin sa salita at kilos, at huwag mahiya, at hindi marunong magbuhat ng mga bagay. Tinapin ni Manager Gong ng kanyang 5 daliri ang mukha na sinampal, at natagalan siya bago mag-react. Agad siyang naging malungkot, tinuro si Andrew Cheng at sumigaw, you dare hit me. Alam mo ba kung sino ako? Sino ka at ano ang relasyon mo sa akin? Tumingin si Andrew Cheng sa isang tulala at hindi sineseryoso itong si Manager Gong. Tinapin ng equation ang mukha niya, sisubog na ang baga niya. Kailan sinampal sa mukha ang equation sa publiko? Ang kabilang partido ay naghahanap lamang ng kamatayan. You dare hit me. Ikaw ay naghahanap ng kamatayan. Galit na equation. Ang paggalaw dito ay matagal nang nagdulot ng maraming tao sa restaurant, at nagulat din si Marjorie Lau dahil biglang tinamaan ni Andrew Cheng ang isang tao. Gayunpaman, ito ay tila ang kanyang estilo. Maging ang pangalawang young master ng pamilya Hu ng kabisera, si Emil Hu, ay nang ahas na lumaban, sino pa ang nang ahas na lumaban?
Sumugod siya at humingi ng tawad para kay Andrew Cheng. Manager Gong, sorry talaga, okay ka lang. Huwag kang sumama. Magkagrupo kayong dalawa. Ayaw man lang sumama ngayong gabi. Niyugyug ni Manager Gong si Marjorie at umungol ng galit. Marjorie, huwag humingi ng tawad sa mga taong katulad niya. Malamig na sabi ni Andrew Cheng, hinayla si Marjorie, binalik ang tingin sa equation, at sinabing, let's go. Galit na galit si Manager Gong, paano niya hahayaan si Andrew Cheng at Marjorie Lau na umalis ng ganito, at agad na itinuro si Andrew Cheng at sumigaw, huwag kang umalis kung may nataman ka, gusto mong sumama, ano ang dahilan? Nakipagpustahan ako sa mga kaibigan ko, at naging abala ako ng mahabang panahon, ngunit pinatay ako ng bastard na ito at binugbog ang aking sarili. Habang iniisip ko iyon, lalo akong nagagalit. Bakit, sa tingin mo sapat na sakin ang iyong pambugbog? Lumingon si Andrew Cheng at sinabing may kalahating ngiti. Ikaw. Nagmamadali si Manager Gong, kinuha niya ang kutsilyo at tinidor sa mesa, at sinaksak si Andrew Cheng sa tiyan, go to hell. Pagkatapos niyang umungol, nakita ang kutsilyo at tinidor na malapit nang bumulusok sa tiyan ni Andrew Cheng, isang malungkot na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Manager Gong. Gayunpaman, inikot ni Andrew Cheng ang gilid ng kanyang mga mata, itinaas ang kanyang kamay at hinawakan ang palso ni Manager Gong. Naramdaman lang ang equation na ang isang maringal na puwersa ay agad na kumalat sa kanyang palso sa buong katawan niya, na naging sanhi ng hindi mapigil na panginginig ng kanyang mga binti, at agad na napaluhod sa lupa. Nagulat ang lahat at hindi alam kung ano ang nangyayari. Nang makita ko ang mamamatay taong equation na nakaluhod sa lupa, ang kanyang mukha ay asul at puti, na napakapangit. Noong una ay may gustong sabihin si Marjorie Lau para pigilan siya, ngunit nang makita ang malamig na mga mata ni Andrew Cheng, pinili niyang manahimik, alam niyang medyo duwag ang kanyang pagganap ngayong gabi. Asakit, hayaan mo. Lumuhad si Manager Gong sa lupa at sumigaw ng nakakainsulto. Ang kutsilyo at tinidor sa kanyang kamay ay nahulog na sa lupa. Hindi niya maipon ang kanyang lakas. Ang alam lang niya ay tinusok siya ng karayom sa kanyang palso, at natalo siya ng biglaang kapangyarihan. Gusto mo pa bang gumawa ng pagpatay sa publiko? Malamig na sinabi ni Andrew Cheng, nakita na ninyong lahat, gusto akong patayin ng taong ito, lubos kong pinuprotektahan ang aking sarili, kaya hindi maiiwasan na medyo mabigat ang kanyang putok. Gayunpaman, napakabigat ng lakas ni Andrew Cheng, at click lang ang kanyang pinakinggan. Ano? Napasigaw si Manager Gong at pinanood ang kanyang buong braso na binasag ni Andrew Cheng. Ang sakit na tumusok sa kanyang kaluluwa ay nagpapawi sa kanyang buong katawan. Kamay. Kamay ko. Ang equation ay natatakpan ng malamig na pawis, at malungkot na tumingin sa kanyang braso na nakayuko sa 90 degrees. Ang madla ay orihinal na kumakain ng mga melon, at ang pagbabagong ito sa balangkas ay naging dahilan upang hindi sila tumugon. Masyadong malupit ang lalaking ito, binabali ang braso ng kalaban kapag hindi pumayag. Ngunit ang lalaking nagngangalang Manager Gong ay naghahanap din ng kamatayan, at karapat-dapat ito. Kinuha ni Andrew Cheng si Marjorie, tumalikod at umalis sa restaurant, nang hindi man lang tumitingin sa equation na nakaluhod sa lupa at sumisigaw habang nakaakbay ang mga kamay. Anong nakikita mo? Umalis ka dito. Napaluhod ang equation, ang sakit ng braso niya ay hindi niya magawang ituwid. Sa mga oras na ito, isang grupo ng mga tao ang tumakbo pababa mula sa ikalawang palapag, suportado ang equation sa lupa, at tinanong siya kung ano ang mali. Na may malungkot na mukha, umalis si Manager Gong sa restaurant sa tulong ng lahat, at isinugod sa ospital. Sa daan, tiniis ni Manager Gong ang sakit at inilabas ang kanyang cellphone, tumawag, at nag-utos sa kabilang dulo ng telepono, Ben, hanapan mo ako ng 2 tao, padadalhan kita ng litrato mamaya ng lalaking ito, dapat siyang ma-disable at dalhin sa matanda. Pagkatapos magsalita, pumunta si Manager Gong sa likurang upuan ng kotse, kinagat ang kanyang mga ngipin at sinabing may malungkot na mukha, dapat kong ibalik ito sa iyo ng 10 ulit. Hindi niya kayang bitawan ito at mawala ng mukha. Kung hindi niya mahanap ang kanyang daan pabalik, hindi na niya kailangang maglibot sa Shangjiang City. Pauwi na sina Andrew Cheng at Marjorie Lau. Upang maging tumpak, hinatid ni Andrew Cheng si Marjorie. Sa wakas ay hindi na ito napigilan ng huli at humihingi ng paumanhin, Andrew Cheng, pasensya na, ay. Agad namang nagkibit-balikat si Andrew Cheng at walang pakialam na nagsabi, hindi mo kailangang humingi ng tawad sa akin, naiintindihan ko na hindi mo maaaring baliwalain ang ilang bagay sa negosyo.
Hay, kailangan bang lunukin ng mga tao ng pamilya Lau ang galit at tumingin sa mukha ng ibang tao? Anong status itong si Marjorie Lau sa pamilya Lau? Ibinaba ni Marjorie Lau ang kanyang ulo at ginalaw ang kanyang mga daliri, si Gong ang general manager ng Wangguo International Hotel. Nagkataon na kamakailan ay nakipagtulungan ang hotel sa Wangguo International, kaya nag-aalala ako na ang pagtanggi nito ay makakaapekto sa pakikipagtulungan. Tumango si Andrew Cheng at sinabing, naiintindihan ko, ngunit gusto ko pa ring ipaalala sa iyo na kung minsan ang mga babae ay kailangang matutong protektahan ang kanilang sarili, at ang manager ng partido ay tila may maruming pag-iisip sa iyo. Kung pumayag ka dahil sa kooperasyon ng kumpanya kung may mangyari sa'yo, ano ang dapat mong gawin? Nang makita ang hitsura ni Andrew Cheng, bahagyang nanginag ang puso ni Marjorie, bigla siyang huminto, tumingin kay Andrew Cheng ng seryoso, at sinabing namumula ang mukha, Andrew Cheng, alam kong ginagawa mo ito para sa aking kapakanan, ngunit ang equation sa Shangjiang ay mayroon pa rin. Lakas, natatakot akong gagantihan kanya. Haha, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito, hindi ako natatakot kay Emilho. Walang ingat na tinapik ni Andrew Cheng ang balikat ni Marjorie, at sinabing, para sa isang mapagkunwari na tulad niya, mayroon akong 100 paraan para turuan siya ng leksyon. Pero curious ako, galing ka sa pamilya Lau, bakit ang hina mo? Tanong ni Andrew Cheng. Tumanggi si Marjorie Lau na sagutin ang tanong, at nag-aalangan na sinabi, ito ay sarili kong negosyo. Tungkol naman sa proposal ko ngayon pa lang, dapat mong pag-isipang mabuti at makipag-appointment sa iyong asawa para sa akin. Nang ihatid ni Andrew Cheng si Marjorie pababa sa apartment, pareho silang nahihiya. Hindi kasalanan ni Andrew Cheng, lalo na si Marjorie Lau na nahihiya na pinaupo si Andrew Cheng. Nang makita ang mahiyain at mahiyain na hitsura ni Miss Marjorie, alam ni Andrew Cheng na may itinatago ang maliit na babae, ngunit hindi niya ito ipinakita, at sinabing, bakit hindi ka umakyat, gabi na, kailangan kong bumalik. Upang samahan ang aking anak na babae at asawa, salamat sa iyong mabuting pakikitungo ngayong gabi. Si Marjorie Lau ay hindi tumingin sa bandang huli, at tumango. Kabigla-bigla. Yuyu, makakatas talaga ang malaking dilag na ito, anong ginagawa mo dito mag-isa sa gabi? Bakit hindi mo laruin ang ilan sa aming mga kapatid? Oo, napakaganda mo. Kung hindi mo iniisip, paano kung samahan ka namin? Kausapin ang iyong ina sa isang sibilisadong paraan. Siyempre depende yan kung payag o hindi ang magandang babae hehe. Isang grupo ng mga hooligan na lumitaw ng wala sa oras, sa sandaling ito, sila ay nakasimangot at nagkomento kay Marjorie, at wala silang pakialam na si Andrew Cheng ay nakatayo pa rin sa tabi ni Miss Marjorie. At sa mga taong ito, ang iba ay hubad ang dibdib, at ang iba ay nakasuot ng vest at naninigarilyo, hindi sila mukhang mabuting tao. Sumimangot si Marjorie Lau, at walang kamalay-malay na lumapit kay Andrew Cheng, ang hitsura ng mga hooligan na ito ay nagpatakot sa Marjorie. Baka sa mukha ni Andrew Cheng ang lamig, nakatingin sa maliit na gangster na ito. Naghahanap ng mga problema. Oy, itong Marjorie Lau ay isa ring sakuna. Beauty, kamusta ka? Magsabi ka lang, huwag mo nang paghintayin ang magkapatid. Nagsimulang sumigaw ang isa sa kanila. Kuya, bakit hindi mo ako tanungin? Wala akong nakitang maliit na manliligaw na nakatayo sa tabi ko. Damn if you don't say that I really haven't seen it. We are all his little lover tonight. Ang lalaking tumawag sa iyong kapatid ay tumingin kay Marjorie na may malungkot na ngiti, ang kanyang mga mata ay puno ng pagnanais na angkinan siya. Hoy, hindi ka mabuting tao, bibigyan kita ng 10 puntos, at bilasan mo. Nagkibit balikat si Andrew Cheng na may walang pakialam ng ngiti. Matagal nang alam ni Andrew Cheng na hindi siya pababayaan ng may apelyidong Gong, ngunit hindi niya inaasahan na darating ito ng ganoon kabilis. Ang mga taong ito ay tila ang pangalawang uri ng mga bastard sa lipunan, bawat isa at lahat ay parang baliw. Si Andrew Cheng ay nagbigay ng malinaw na babala, ngunit ang mga gangster na ito ay hindi sineseryoso si Andrew Cheng. Tutal, nag-iisa lang ang kabilang partido at mahinang manok pa rin siya, kaya tumawa ng malakas ang mga taong ito pagkatapos marinig ang babala ni Andrew Cheng. Oh, narito ang isang taong hindi natatakot sa kamatayan. 10 numero. Hoy kuya, kilala mo ba kung sino kausap mo? Maglakas loob kang gumamit ng ganong tono kapag nakikipag-usap sa ating marangal na kapatid, sinusubukan mo bang ligawan ang kamatayan?
Isang kalbong lalaki ang naninigarilyo, nakapikit kay Andrew Cheng habang nakabitin ang mga braso, at sinabing, Kuya, payo ko sa iyo na umiwas ka, mga kapatid, gustong magkaroon ng malalim na pakikipag-usap sa iyong kasintahan, haha, kung kilala mo Kane, pagkatapos ay magmadali, bumangon at mawala sa mata ng magkapatid kuya, kung hindi ka aalis, huwag ka munang umiyak. Ang ilang mga tao ay tumawa ng walang pigil na pangungutya. Sa oras na ito, lumingon si Andrew Cheng kay Marjorie at nakangiting sinabi, kailangan mo ba akong tulungan kang lutisin ang mga hooligan na ito? Naguguluhan si Marjorie, tumingin kay Andrew Cheng, at sinabing, kailangan. Kung gayon kailangan mong mangako sa akin ng isang kondisyon para dalhin ako sa bahay ng pamilya Lausa ng Xiangjiang. Sabi ni Andrew Cheng. Nag-alinlangan si Marjorie, at sa ilang kadahilanan, pakiramdam niya ay palaging nagtatanong si Andrew Cheng tungkol sa pamilya Lau. Gayunpaman, sa pagtingin sa mga mabahong hooligan na iyon, si Marjorie ay walang ibang pagpipilian kundi ang pagngangalit ng kanyang mga ngipin, okay, ipinapangako ko sa iyo. Ngumiti si Andrew Cheng, lumingon, malamig na kumislap ang kanyang mga mata, tumingin sa mga hooligan, at malamig na sinabi, kung gayon, lulutasin ko ito para sa iyo. Kabanata 320. Wow! Nababaliw ka na ba? Kinukuha mo ba ang mga pansin ng iyong kapatid na babae? Ang hooligan na nangunguna ay nagsalita sa malupit na boses. 2 beses niyang inikutan si Andrew Cheng, hinila ang damit ng huli, at sarkastikong sinabi, ang maliit mong puting mukha na may manipis na braso at manipis na binti, hindi mo maiwasang mag-away, gusto lang naming uminom at makipag-chat sa iyong kasintahan, at bukas ibabalik din namin siya sa'yo. Sa sandaling matapos magsalita ang taong ito, lahat ng mga taong iyon ay nagtawanan, na inuulit ang mga maalay na salita. Sa mga oras na ito, marami ring residenteng lumalabas-pasok sa apartment sa ibaba, ngunit walang nang ahas na humakbang para pigilan sila, dahil halatang lokal na hooligan ang kabilang partido, at lahat ay nakasuot ng bisyo. Ngayong gabi, dinala ng ilang kapatid ang isang grupo ng mga kapatid dito upang harangin sina Marjorie at Andrew Cheng, ngunit nakatanggap siya ng utos mula sa manager ng Wangguo International Hotel na ibalik sila. Ang katumbas ay ang general manager ng Wangguo International. Iniisip ng iyong kapatid na kung gagawin ng maayos ang bagay na ito, tiyak na mas malaki ang kita. Sa makatuwid, kumuha siya ng ilang kapatid, sinunod ang address at larawang ibinigay ng equation, at nagpatuloy sa paglibot sa paligid, at sa wakas ay hinintay sina Marjorie at Andrew Cheng. Sa sandaling makita ng iyong kapatid si Marjorie Lau, naunawaan niya kung bakit gustong agawin ng equation ang babaeng ito, napakaganda niya. Napakainit pa rin. Kung ito sa kama, normal lang, hehe. Kaya ngayon, nagdesisyon na siya. Dahil ang pagkakapantay-pantay ay naglaro din, mas mabuti para sa kanya at sa kanyang mga kapatid na magsaya muna. Sino ang nagpadala sa iyo dito? Biglang tanong ni Andrew Cheng. Matagal nang alam ni Andrew Cheng na ang mga taong ito ay agresibo at ang kanilang mga layunin ay hindi dalisay, ngunit upang kumpirmahin ang kanyang hula, kailangan niyang magtanong ng ganoong tanong. Gayunpaman, hindi napagtanto ng 5 o 6 na tao sa lipunang ito kung bakit biglang nagtanong si Andrew Cheng ng ganoong tanong, at inisip na duwag ang kabilang partido, kaya buong pagmamalaki nilang sinabi, hehe, bata, kami ay mula sa Dongde Street Jegi Club. Alam mo ba? Ang aming Jegi Club, iyon ay isang sikat na underground na organisasyon sa Xiangjiang City. Kung alam mo ito, umalis ka dito. Brother, nakatingin ako sa mga boys, parang hindi ko pa narinig ang Jegi Club. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Kunin mo na lang ang batang babae. Magsaya tayo ngayong gabi, at pagkatapos ay ipadala ito kay Mr. Gong. Ang mga mata ng ilang lalaki ay palaging nakatitig kay Marjorie, at may malungkot na liwanag sa kanilang mga mata. Kung hindi pinabalik ni Andrew Cheng si Marjorie ngayong gabi, natatakot ako na sana ay napatay na siya ngayon. Sabay bulong ng isang lalaki sa buong tainga ng kapatid, Kuya, masasabi mong mababali ang mga paan ng batang ito, hindi natin siya kayang bitawan. Tumango si kapatid na Ben, na may panunuya sa kanyang madilim na mukha, mga kapatid, huwag makipag-usap sa kanya ng walang kaparerekon, baliin ang binti ng lalaki, at ang babae ay idiretso sa kagubatan. Malamig na tumawa si Andrew Cheng at sinabing, Jegi Club. Hindi ko pa ito narinig. Wala akong pakialam kung anong uri ng pabor sa iyo, ngunit kung nasaktan mo ako ngayon, kailangan mong magsinungaling sa akin ng totoo. Kung hindi ka marunong mambola sa akin.
Oo, matatapos din ito tulad niya. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, lumabas na parang kidlat ang mga paa ni Andrew Cheng, at diretsyong sinipa niya ang kanyang yin fit, at sinipa ang gitna ng mga binti ng isang kapatid ng tuloy-tuloy at marahas. Malinaw na naramdaman ni Andrew Cheng na dumampi ang kanyang mga daliri sa dalawang malambot na daliri, at pagkatapos ay nag-click at nabasag. Hindi napigilan ng lahat na makaramdam ng lamig, at malabo na naramdaman ang lamig sa pagitan ng kanilang mga binti. Oh! Agad na tinakpan ng mahal na kapatid ang kanyang pandiya, napasigaw sa sakit, nagdilim ang kanyang mga mata, lumuhod sa lupa, at nawala ng malay. Ikaw! Ang kapatid ko! How dare you do something to our noble brother, sabay natin siyang patayin. Hehe! Gumanti tayo, ipaghiganti natin ang ating kapatid at patayin natin siya. Ang natitirang apat nang makitang sinipa ni Andrew Cheng ang kanilang kapatid at naging isang paylay, agad na nagalit at sumugod gamit ang kanilang mga kamao. Ha! Malamig na sumangot si Andrew Cheng, dahil ito ang kaso, manatili tayong lahat. Si Andrew Cheng ay humakbang pasulong gamit ang kanyang kaliwa, isinipa ng malakas ang kanyang kanang paa, sinipa ang isang hooligan na nakahandusay sa sobrang sakit ng sikmura. Pagsabog. Hindi ko alam kung ano ang tunog, ngunit ang sumunod ay isang malakas na amoy ng ihi. Muling sumigaw si Brother Ben, tinakpan ang kanyang pandiya ng isang kamay at ang kanyang tiyan sa kabilang kamay, at nagising na may malamig na pawis sa kanyang ulo. Anong brutal na sipa? Natigilan ng mga tao sa paligid, diretsyong sumabog ang sipa ni Andrew Cheng sa pantog ng kapatid nila. Nabasa rin ng kapatid nila ang kanyang pantalon sa isang iglap, at ang orange na ihi na may halong dugo ay umagos mula sa kanyang pandiya, nakakagulat. Iniisip ng 4 o 5 taong ito na si Andrew Cheng ay isang maliit na puting mukha lang na kinakatay ng iba. Sinipa nila ang bakal na plato. Nakaramdam lang ng lamig ang iilang taong ito, at nang makita nila ang malungkot na ekspresyon ng isang kapatid, naramdaman na lang nila na hindi na kaya ng kanilang coffin board. Si Andrew Cheng ay hindi isang bordado na unan, ang orihinal na Qinglongtang, Jerwin Z, Pamilya Lim, at Pamilya Ting sa Jiangnan District ay sinira lang ni Andrew Cheng. Paano napunta sa mga mata ni Andrew Cheng ang ilang maliliit na bastard na ito? Masyadong malakas ang aura ni Andrew Cheng sa oras na ito, kaya hindi nang ahas ang mga taong iyon na humakbang pasulong. Ngayon lang ba sinabi mo na gusto mo siyang ilayo? Pinaikit ni Andrew Cheng ang kanyang mga mata at sinulyapan sila. Ang taong nanunukso kay Marjorie Lau at nagsabi ng mga masasakit na salita noon, ay nabigla sa malamig na tingin ni Andrew Cheng, ibinaba ang kanyang ulo, at hindi man lang ng ahas na umutot. Hinailan ni Marjorie Lau ang manggas ni Andrew Cheng, na nagpapahiwatig na malapit na siyang matapos. Kung tutuusin, sa paningin niya, 4 na tao ang kabilang partido. Ngunit lumingon si Andrew Cheng at ngumiti at sinabing, huwag kang mag-alala, hindi mo kilala kung sino ako. Dahil naglakas loob silang asarin ka, dapat nilang pagbayaran ang kanilang mga salita at gawa ngayon. Ang mga salita ni Andrew Cheng ay napakalabis na ang takot na puso ni Marjorie sa wakas ay huminahon, at kasabay nito, ang kanyang puso ay uminit, kung gaano siya umaasa na ang isang lalaking tulad ni Andrew Cheng ay magiging kanyang kasintahan. Gayunpaman, pagkatapos ng lahat, siya ay may asawa at may mga anak. Bakit napakalungkot ng kapalaran ko, inayos ng iba. Hindi mabilang na mga pag-iisip ang pumasok sa isipan ni Marjorie Lau, mukhang napakalungkot. Dahil walang sino man sa inyo ang nang-ahas na tumayo, pagkatapos ay manatili. Sabi ni Andrew Cheng, humakbang pasulong, at biglang kumalat ang kanyang aura. Ang ilang taong iyon ay inapi ng momentum ni Andrew Cheng at hindi makagalaw, ngunit ayaw nilang maupo. Si Andrew Cheng ay kabilang sa nangungunang mga disipulo ni General Chu, sila ang mga mandirigmang nagbabantay sa mga hangganang teritoryo ng bansa, upang hadlangan ang mga mananakop at walang awang mga bandido at kalaban. Mga kapatid, siya ay nag-iisa lang, gawin natin ito sa kanya. Ang isa sa kanila ay sumigaw sa tuktok ng kanyang mga baga at agad na lumabas. Gayunpaman, bago siya matapos magsalita, tumalikod na si Andrew Cheng, sinipa ang lalaki, ng malakas, at pinaalis ang lalaki sa isang sipa. Ang lalaki ay direktang sinipa ni Andrew Cheng at lumipad ng ilang metro, at nahulog ng husto sa berdeng sinturon sa tabi niya. Ang nakapangangilabot na kapangyarihan na ipinakita ni Andrew Cheng ay naging dahilan upang sila ay mawalan ng pag-asa. Pagkatapos niyang sipain ng parang kidlat ang isa sa mga lalaki, lahat ay natigilan sa kinatatayuan at huminga ng malalim. Nakakakilabot.
Masisipa ba ng tao ang ganitong kalakas na sipa? Buhay ba si Bruce Lee? Takot na takot ang grupong ito ng Ghost Head Gang na muntik na nilang makalimutang gawin ng mga sandaling iyon, nakatayo lang sila na tulala, nakabuka ang bibig sa pagtataka. Masyadong mabilis ang footwork ni Andrew Cheng, ito ay ganap na lampas sa saklaw ng kanilang pangunawa. Mas maganda at malakas pa sa mga kuha sa kung fu movies. Tinakpin din ni Marjorie Lau ang kanyang bibig sa takot, na mukhang gulat na gulat. Kahit na hindi niya unang beses na nakitang kumilos si Andrew Cheng, nabigla pa rin siya sa kanyang ekspresyon. Ang insidente sa Shangri-La noong nakaraan, alam niya na si Andrew Cheng ay hindi maaaring maging kasing simple ng kanyang hitsura, sa pagkakataong ito ay tiyak na nakumpirma ang kanyang mga ideya, maaari siyang mag-kung fu. Kung ayaw mong maputol ang mga supling mo tulad niya, magsampalan kayo. Dapat mong gamitin ang lahat ng iyong lakas para sampalan sila hanggang sa ako ay masiyahan. Malamig na sabi ni Andrew Cheng, ang kanyang tono ay nagpapakita ng hindi mapigil ang pagbabanta. Ang mga taong ito, kung maglakas loob silang magsalita ng hindi maganda kay Marjorie, karapat-dapat silang bugbugin. Kailangan nilang malaman kung ano ang mangyayari kapag binubuli nila ang mga babae. Sino ka sa tingin mo? Nakakamangha ang paggamit ng dalawang kamay. Isang nakakalawit na lalaki ang sumigaw kay Andrew Cheng sa oras na ito, ngunit nang matapos siyang magsalita, isang malaking kamay na parang pamaypay ang nagpaypay sa kanya. Nakalock. Isang malakas na sampal. Ang lalaki ay agad na sinampal sa lupa ni Andrew Cheng, tinakpan ang kalahati ng kanyang namamagang pisngi na parang steamed bun, at iniluwa ang isang subo ng duguan ng mga bituin. Sino pa ang iba sa inyo ang may opinyon? Si Andrew Cheng ay malamig na tumingin sa mga lokal na hooligan na ito, at ang mga taong nakatayo doon ay tumahimik, hawak ang kanilang mga ulo at hindi nang ahas na gumawa ng ingay. Sumunod ay nang puksay ni Andrew Cheng ang kasamaan, at ilang mga hooligan ang natamba sa lupa. Pagkatapos ay pinili ni Marjorie Lau na tumawag ng pulis. Dumating ang ilang tagapagpatupad ng batas at kinaladkad sila sa sasakyan ng pulis na parang mga patay na aso. Matapos ligtas na maiakyat si Marjorie Lau sa itaas, nagpaalam na rin si Andrew Cheng sa kanya, na naghaham ng kanta at naghahanda na bumalik sa villa. Kasabay nito, ang kapaligiran sa villa ng Palace No. 1 ay napakamali. Nakaupo sa sala ang isang gwapong lalaki na nakasuot ng Brioni Vanquish 2 custom-made suit at nakasuot ng $1,000,000 na Rolex na relo sa kanyang palso. Siya, na may naka-cross legs na erlang, sword eyebrows at star eyes, maselang Korean style na gitnang bahagi, kumakain ng ubas sa kanyang bibig, ang kanyang buong katawan, maging ang kanyang mga pores, ay naglalabas ng hininga ng isang mayabang at dominanteng mayaman na bata. Ito ay mas masahol pa kaysa sa mga ubas ng Chardonnay sa bahay. Sayang kumain. Napasok ang lalaki, mukhang naiinis. Sa pintuan at sa likod ng sofa, mayroon ding 8 lalaking nakasuot ng Chinese tunic suit, pawang matipuno at malamig. Si Marian Young, Marte Pinyin, at Milzen, lahat ay nakaupong nanginginig sa sofa, hindi nangangahas na magsalita. Magmadali, tawagan si Andrew Cheng at sabihin sa kanya na bumalik. Napakayabang na saway ng lalaki na medyo naiinip na. Si Aling Marte ay talagang duwag. Pagharap sa isang lalaking hindi alam ang pinanggalingan at malakas na aura, nanginginig siya sa takot. Nanginginig niyang sinulyapan si Marian Young, at hinimok, Marian, mangyaring makipag-ugnayan kay Andrew Cheng, ang basurang iyon ay nagdudulot na naman ng gulo sa labas. Medyo kalmado si Marian Young, nang humarap sa lalaking nakaupo sa tapat niya, kahit kinakabahan siya, pinilit niyang kumalma ang sarili at mahinang nagtanong, sino kayo at bakit ninyo hinahanap ang asawa ko? Ilang beses na tiningnan ng lalaki si Marian Young pataas at pababa, na may hitsura ng panghahamak sa kanyang mga mata, at sinabing, ikaw ang asawa ng aking pinsan. Pinsan. Si Marian Young at Aling Marte ay natigilan. Pinsan ba niya si Andrew Cheng? Gayunpaman, biglang nagtaas ng kamay ang lalaki, casual na tumango sa bodyguard sa likod niya, at sinabing, ayoko sa babaeng ito, bastos, sampilan mo siya. Oo, young master. Magalang na sabi ng guard, sa kaagad na umakyat, itinaas ang kamay at sinampal ng malakas ang mukha ni Marian Young. Basta ikaw, asong babae, ang lakas ng loob na kausapin ako. Alam mo ba kung sino ang young master na ito? Patuloy na pumalakpak hanggang sa bumalik ang mahal kong pinsan. Puno ng malupit at masasamang ngiti ang mga mata ng lalaki.
Ang kanyang pangalan ay Edward Cheng, ang ika-6 na young master ng pamilya Cheng ng Changsan Island. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng Ang Manugang Kong Trilyonaryo.